Ayun, maligayang pagbabalik sa inyo, mga sir, mga idol natin dyan. Kung nasaan man kayong bahagi ng mundo, welcome back dito sa ating YouTube channel. At today po is January 20, 20 and 22. At ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo ma-access ang Marina Reviewer, yung tinatawag na CRP, Competency Review Portal. At bago yan, dun po sa mga bagong subscriber natin, meron na tayong mga video dito na na-upload. Puntahan nyo lamang po dito sa video section. Ayan, napakarami na nating video dito. Baka meron kayong makuha dito, meron kayong matutunan. So ayun, at shoutout din doon sa ating kaibigan si Potpot Spotlights. Lagi siyang nanonood ng ating video, at kay Boss Rich Don. So punta na tayo sa ating computer para may pakita ko sa inyo ang step by step kung paano nyo ma-access ang CRP. So yun, disclaimer muna po pala tayo, at para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay hindi connected, hindi tayo affiliate ng Marina or ng kahit anong government agency. So yun po, at nagbibigay lamang po tayo ng mga information na pwedeng makatulong sa ating mga kabarong seaman. At kung ako po ay may masabi dito or maibigay na maling informasyon, pwede niyo po akong i-correct sa comment section. Mag-comment lamang po kayo. Thank you and God bless. Dito na tayo sa ating computer, at ipapakita natin sa inyo kung paano natin ma-access itong CRP na tinatawag, itong Marina Reviewer Competency Review Portal. Ito po ay maganda para sa ating mga aspiring officers dito sa operational level at sa management level. Kung kayo ay nagbabala kumuha ng examination, wala na kayong, pwede na kayong hindi mag-review sa mga review center. At dito na lamang po, ito po ay ginawa ng Marina na for free po ito, wala kayong babayaran. So inuulit ko po, ito po ay free, wala po itong bayad. So dapat meron kayong, unang-una meron kayong account dito sa mismo. So ito yung dating website ng Marina, onlineappointment.marina.gov.ph. At pupunta kayo sa application, kailangan makapag-apply muna kayo ng examination. Then, magkukumpleto kayo ng mga requirements. At kapag nabayadan nyo na dito at approve na, ay magsesend sila ng email sa inyong mga email address na ginamit sa pag-register. So, ibig sabihin, approve na kayo, pwede na ninyong ma-access ang Marina Competency Review Portal. So at ayan, kung nakikita nyo itong sa akin ay naka-login, ilalog out muna natin para makita ninyo ang step by step na gagawin. At ayan, ito yung lalabas kapag na-access nyo na ang Marina Review Portal na ito. Ayan, nakalagay dito, enter SRN. Kailangan na alam nyo ang inyong SRN at password. So sa una, bibigyan kayo ng temporary password, then papalitan nyo yun ng gusto ninyong password. Kayo nang bahala doon. So ayan, at mag-login na tayo dito sa ating ilagay natin ang ating SRN number, then ang ating password na ginawa. So yan, kailangan huwag nyo kakalimutan ang inyong mga password, pero meron naman siya dito na option na forgot password. So ayan, ito yung makikita nyo, login authentication code. So enter your whole day access code. So pang 24 hours po itong bibigay nila, kaya sa next day kinabukasan iba na uli yung gagamitin yung code. Pupunta lamang po kayo sa inbox ng inyong mga email address. So ayan, ito yung sa akin, ikakopy ko lamang yan, then punta na tayo dito sa login code. So ilalagay natin, then click natin yung submit. At ayan, ito na yung lalabas. Nakalagay, please read carefully. You have an option to proceed with the online review by clicking the continue with the online review. Or you may skip this process and click the set schedule to take the actual exam. If you choose the second option, you will no longer be able to access the Marina CRP. So ayan, maliwanag naman dito. Kapag nag-proceed na kayo sa examination, sa set schedule, hindi nyo na ma-access ang kanilang reviewer. So dito lamang po tayo sa continue with online review. So ayan, ito yung lalabas. Ito yung inyong profile. Yan. Nakalagay dito SRN number, ang inyong mga details. Yan. Birthday, contact number, at ang inyong
feature kasama na dito. So, punta tayo dito sa home. At sa baba nito, scroll down nyo, meron ditong general instruction. So, ito yung mahalaga. Kailangan mabasa natin lahat ito para masunod natin ang kanilang mga dapat gawin dito sa CRP. So, yan. Sa step 1, meron silang diagnostic exam. So, itong nasa left side yan. Click nyo yan dito, diagnostic exam. So, dito, magkakaroon kayo ng examination at lalabas ang inyong mga percentage or yung inyong mga grades kung saan yung mga competency, kung saan kayo mahina, yun doon kayo magpo-focus. So, yan po ang purpose ng diagnostic exam. At ang step 2 naman ay review. Ito yung reviewer, nakalagay dito sa left side din. Review, step 2. Kapag natapos nyo na yung diagnostic exam, ay mag-i-enable ng ang inyong reviewer. So, ayan, for regular and first time taker, you will be given opportunity to review the test items in portal for maximum 360 hours. So, napakahaba po niyan. Makakapag-review kayo ng maayos dito sa kanilang reviewer. Sa receipt naman, o dun sa retake na, bibigyan lamang kayo ng 120 hours. Pero mahaba pa rin yan para sa mga receipt. So, the time will start running upon clicking the start. Yun, kapag nag-click nyo na yung start, mag-i-stop na yung oras. Yung 360 hours nyo or yung 120 hours. By clicking the stop button, that can be found under the remaining running time. So, makikita nyo yan kapag nag-stop na, nandun sa taas right upper corner. Click nyo yung stop, then mag-i-stop din yung pagbawas ng oras sa inyong reviewer. So, upon reaching a maximum 60 hours para sa mga receipt o dun sa mga retake at 120 hours dun sa mga regular naman first time taker, kayo po ay magre-redirect na or may enable na ang mock examination. So, otherwise, if you are not yet ready to take the mock examination, you may continue taking review. So, may option pa rin naman kayo na mag-review kung ayaw nyo mag-take ng mock examination. So, once you have reached the maximum allowable time for a review, this section will automatically close and you will be automatically directed to the mock examination. Yun, kapag na-reach nyo na yung allowable time na binigay nila, kayo po ay didirekta na sa mock examination. Important. You are required to complete the minimum 60 hours para yun sa mga receipt or retake at 120 hours para sa mga first time taker. So, review time to proceed with the mock examination, which is the prerequisite for the scheduling of your actual theoretical examination at your chosen marina designated examination venue. Then yan, step 3, take mock examination. So, ayan, ito pong mock examination, ito po ay parang representation na ito ng inyong final exam. So, makikita niyo dito kung ano yung mga tanong na posibleng lalabas din sa inyong actual examination or final examination. At meron kayong allowed tayo dito na mag-take. You may take a maximum of 3 mock examination. So, kapag natapos nyo na yung mock examination, pwede na kayong mag-set ng schedule for actual examination. At ayan, basahin nyo pa yan. Mahaba yung nasa baba. Kayo nang bahala. Self-explanatory na po yan. At kayo na magbasa niyan. So, ipapakita ko sa inyo din dito yung reviewer nila. So, ayan. Ito yung reviewer. Click nyo lamang yan, reviewer. Then, dito, C1 hanggang C20. Competency 1 hanggang Competency 20 po ito. Para ito sa mga management deck po ito. Deck officers. So, ayan, plan a voyage and conduct navigation. C1, i-click nyo lamang po yung open dito sa action, sa tapat ng action. Then, click open. So, ayan, ito yung sinasabi nila kanina na start. Kapag na-click nyo na yung start, mag-i-start na din yung time. So, ayan, nakikita nyo yung sa akin is 338 hours na lamang yung remaining. At ito po ay 360 kapag bago pa lamang access nyo dito sa kanilang portal na ito. So, yan. Nandito na yung mga tanong, questions. Then, may sagot na rin yan. May mga sagot na. Magre-review na lamang kayo. Then, kapag okay na, gusto nyo na mag-stop, click nyo lamang yung stop.
Yan, kapag nag-stop na yan, babalik niya, mag-i-stop na ulit yung oras ninyo. So, napakahaba ng 360 hours na yan para sa pagre-review natin. Kaya makakapag-review kayo ng maayos. So, ito po, kailangan kayo ay mag-log out para sa sunod na login ninyo ay hindi na kayo, may lalabas dito na kayo ay naka-login pa. Ilalog out pa yun din na 2 times yung ilalagin ng inyong account dito kapag hindi kayo nag-log out. So, every time na mag-review kayo at tapos na kayo, kailangan i-log out nyo. So, ayan, may option pa rin sila na change password kung gusto nyo mag-change password. At ayan, reviewer, mock exam dito, set schedule, then profile nga, ayan. So, basahin nyo ng session na yan, buksan nyo yan para maging familiar kayo dito sa kanilang website. So, ayan. At yun lamang po para sa video na ito. At dun sa mga bago natin subscriber, thank you po sa inyo lahat. At dun sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dito sa ating YouTube channel. At maraming salamat po dun sa mga dati na natin subscriber. Thank you and God bless.